Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa man tamassaka bisunnati ila yaumil din ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa video na ito ay pag-uusapan natin bilang karugtong ng ating natalakay sa huling bahagi ng katanungan ng kapatid natin mula sa mga katanungan na ipinadala sa atin sa pamamagitan ng social media platform. Patungkol ito sa oath taking, or sabihin natin panunumpa or pagsumpa. Panunumpa ang pinaka-akma at ang pinakamalapit na translation dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At tulad nga na sinabi natin, paano kapag halimbawa ang isang Muslim, ang isang mananampalataya, sumumpa siya gamit ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang mga katangian at maging ang mga pangalan mismo ng Allah, na kung saan ito talaga yung dapat na gamitin sa panunumpa. Pagkatapos ay hindi niya na isakatuparan yung bagay na ito sa kabila ng pagkakaroon niya ng kakayahan dito. So halimbawa sa isang tao, sabi niya, wallahi, inshallah kapag ako ay nakapasa sa examination ay ako ay magpapakain. So yun yung kanyang kumbaga panata, masabi mo natin panata yun, or kaya sabi natin gumagamit siya ng oath taking. Ibig sabihin ay nanunumpa siya sa ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na gagawin niya ito kung sakaling mamit niya o kaya ay naisakatuparan o kaya nangyari yung inaasahan niya. So ano ba ang maaring obligasyon niya kapag nangyari nga ito, subalit hindi naman niya naisakatuparan, hindi siya nagpakain sa kabila ng pagkakaroon niya ng kakayahan. So ang tawag po dito sa Arabic term ay walang iba kundi ang kafaratul yamin. Kafaratul yamin, ito po ay compound words na kung saan binubuo ng dalawang salita na pinag-isa, ang kafara at saka ang yamin. So ang kafara, ito po yung expiation, no? Yamin, ito po yung kumbaga oath taking. So paano ba ito yung pag-alok ng bayad, kumbaga, no? Pagbayad sala, no? So ang kafaratul yamin mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay binanggit mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, sa ilan sa mga aya ng banal na Quran. Halimbawa sa suratu Al-Ma'idah verse 89 ng banal na Quran. So mismo binanggit mismo ang kafaratul yamin, ang mga pamamaraan ng pagbayad dahil sa pagbayad ng nasirang, kumbaga hindi na isakatuparan na oath na yamin. So ang tawag po sa oath ay walang iba kundi ay yamin. Okay? So ang half naman, ito yung paano pagkakaiba ng yamin at saka half? Ang half, ito lamang yung pagsumpa na halimbawa wallahi, halimbawa yung bang simpleng pagsumpa o swear, no? Halimbawa ako ay sumumpa na nagsabi ako ng totoo, yun po yung half. Samantalang ang yamin naman ay ito po yung parang nanumpa ka, no? Parang manata or nanumpa ka sa pamagitan ng pangalan ng Allah at katangian na kapag nangyari ito sa iyo or nagagawa mo ito ay gagawin mo yung bagay na ito. So yun po yung yamin, ninaw? So na kung kaya ang talata na ating babanggitin, inshallah, ito po yung malinaw na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran kung ano yung dapat mong gawin kapag nasira mo ang yamin na yon, hindi mo na isakatuparan sa kabila ng pagkakaroon ng kakayahan, hindi mo na isakatuparan, o di naman kaya alam mo naman na wala kang kakayahan pero gumawa ka pa rin ng yamin, no? So ano yung maaari mong gawin mga kapatid based sa sa katibayan mula sa Quran? So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin
فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa-isahin po natin mga kapatid, hindi kayo paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala o kayong mga Muslim o kayong mga mananampalataya sa mga hindi ninyo sinasadyang panunumpa, na katulad ng pagsabi halimbawa ng iba sa inyo na hindi, sumusumpa ako sa Allah, or oo, sumusumpa ako sa Allah. Subalit, paparusahan kayo sa mga sinadya ninyong panunumpa na totoo sa inyong mga puso. Kapag hindi ninyo natupad ang pangako na may kasamang panunumpa, so ito po yung sabi natin ng yamin, no? Nangako ka na may kasamang pagsumpa, diba? So alam mo, nangangako ako na magpapakain ako, wallah, magpapakain ako, no? Inshallah, sa pagkatapos makapasa ako ng exam, halimbawa, okay, ma-promote ako, or halong majarra, no? So on so forth. So kapag hindi niyo natupad ang pangako na may kasamang panunumpa, papatawad ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsasagawa sa ipinag-utos sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang panghalili na kabayaran. Ito yung kafaratul yamin, na pagpapakain ng 10 mahihirap. Yun po yung unang opsyon, na nasa bawat mahirap ay kalahating salop, no, 1 kalahating kilo ang katumbas mula sa pangkaraniwang kinakain sa inyong lugar. O di kaya ay damitan ninyo ang bawat isa ng sapat na kasuotan, o di kaya ay magpalaya kayo ng 1 alipin. Sa 3 bagay na ito, pipili ang isang nangako na may kasamang panunumpa na hindi niya natupad. At sino man ang hindi makakayanan na gawin ang kahit na ano sa mga ito, ay obligado sa kanya na ang pag-ayuno ng 3 araw. Ito ang mga panghalili sa dinatupad na mga sinumpang pangako. Pangalagaan ninyo o kayong mga Muslim ang inyong mga sinumpaang pangako sa pamamagitan ng pag-iwas ng panunumpa, o di kaya ay pagtupad nito kapag kayo ay sumumpa, o di kaya ay pagsasagawa ng panghalili nito kapag ito ay hindi ninyo natupad. At katulad ng ginawang pagpapahayag ng batas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo hinggil sa sinumpang pangako at sa pagkalas mula rito, ay pinahayag niya rin sa inyo ang mga batas ng kanyang din upang magpasalamat kayo sa kanya sa kanyang paggabay sa inyo tungo sa matuwid na landas. Na kung kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tao ay mayroong pagpipilian ng 3 bagay kapag siya ay nagkafara, kapag siya ay nag-offer, no, nag-alok ng kabayaran para sa paglabag sa isang panunumpa na kanyang ginapangako na hindi niya na isa katuparan, no, na may kakayahan, na may kasamang panunumpa sa ngalan ng Allah. Una, pagpapakain sa 10 mahirap, yun po yung una. Ito yung mga option mga kapatid. Subalit yung option na ito, kailangan mauna yung dapat. Kailangan mo nang, kumbaga, magpakain siya ng 10 mahirap na tao ng karaniwang uri ng pagkain na pinapakain niya sa kanyang pamilya, sa pamamagitan ng pagbibigay sa bawat tao ng kalahating saa mula sa karaniwang lokal na pagkain, tulad ng iba, bigas at iba pa. Ito ay katumbas ng humigit kumulang 1 kalahating kilo kung ang kanin ay karaniwang kinakain na may ilang uri ng sauce. Halimbawa, kasama ng kanin ay dapat niyang bigyan yung kanyang papakainin, no, ng sauce o karne. Kailangan namang sauce ng ipapakain mo. Kung titipunin niya naman ang 10 mahihirap, halimbawa, at mag-alok sa kanila ng tanghalian o hapunan, ito ay sapat na. So yun po yung una. Pangalawa na option, dadamitan ang mga 10 mahirap na ito, na which is yung 10 kumbaga 10 tao na kanyang gagawa ng kanyang kafaratul yamin, nangangahulugan ng pagbibigay sa bawat isa ng damit na angkop para sa pagdarasal. Kaya para sa isang lalaki, halimbawa, ay bibigyan niya ng thawb or dishdasha o isang pang-ibabang damit at pang-itaas sa kasuotan o tinatawag sa Arabic na izar at sakarida. At para sa isang babae, ang damit na panakip, which is yung abaya
at saka ganun din yung panakip sa ulo or hijab or niqab. Okay? Pangatlo, ang pagpapalaya sa isang mananampalataya na alipin. So, although may mga ilan sa mga scholar na ang unang babanggitin mo na yung una, mas maganda, din kung walang kakayahan yung pangalawa, din yung kung walang kakayahan yung pangatlo. Diba? Or alinman sa tatlong ito, kung saan siya comfortable, ika nga, kung saan siya kung saan niya gusto, no? Sa tatlo ang pagpipilian. Subalit, pagkatapos nito, kung talagang yung tatlo hindi talaga niya kaya, kaya sino man ang hindi makagagawa ng alinman sa nabanggit natin na tatlo, nabanggit sa aya, ay dapat na mag-ayuno ng tatlong magkakasunod na araw nang walang kumbaga walang palya. Okay? Kailangan 3 days ay kailangan straight, 3 days ay mag-aayuno siya. Of course, siyempre, pag sinabing pag-aayuno, mayroong pagkain at paglubog ng araw, siyempre. Now, ang tanong dito, maaari mo bang bayaran ang kafaratul yamin sa pamamagitan ng cash? Yung i-cash mo na lang, halimbawa sa halip na ikaw ay magpapakain sa kanila, yung 10 mga tao, i-cash mo na lang. O di naman kaya gusto mong damitan yung 10 katao, i-cash mo na lang. O kaya yung alipin, babayaran mo i-cash, something like that. No? Yung katumbas ng pagpapalaya ng alipin, i-cash mo na lang, something like that. No? So, ang karamihan ng mga scholar o majority sa mga ulama o jumhurul ulama ay may pananaw na hindi sapat na bayaran ang kafara gamit ang cash. Okay? Kaya naman, nagbigay ng paliwanag yung ating mga scholar. Sinabi ni Ibn Qudama rahimahullah sa Al-Mughni, sinabi niya hindi sapat na mag-alok ng halaga ng pagkain o damit na ibibigay bilang pagbabayad sala or kafara. Dahil binanggit ng Allah ang pagkain, kaya ang pagbabayad sala or kafara ay hindi maaring ihandog sa anumang paraan. At dahil binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagpipilian sa pagitan ng tatlong bagay, at kung ito ay pinahihintulutang bayaran ng halaga, ang pagpilis ay hindi limitado sa tatlong bagay na ito sana. So, ibig sabihin, it makes sense sapagkat yan nga, di ba? Limitado yung pagpipilian na binanggit sa aya. So, ibig sabihin, umiikot lamang doon sa tatlo. At hindi ito open sa lahat ng bagay. Kaya kung kaya, doon lamang tayo. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay sa atin ng instruction at hindi natin pwedeng dagdagan at hindi natin bawasan. Kaya sinabi ni Sheikh Ibn Baz rahimahullah, ngunit ang kafara or expiation ay dapat ihandog sa anyo ng pagkain, hindi cash. Dahil ito ang sinasabi sa Quran at maging sa Sunnah. Ang dapat ihandog ay kalahating sa' ng lokal na pangunahing pagkain, maging ito man ay datilis, maging ito man ay trigo, at ito man ay kumbaga sa atin ay palay o iba pa, no? Katumbas iyon ang humigit kumulang 1.5 kilo. Kung bibigyan mo sila ng tanghalian o hapunan o bibigyan mo sila ng mga damit na angkop para sa pagdarasal, ito ay isang thawb o isang pang-ibabang damit, izar o kaya rida, iyon ay sapat na. Ito ay matagpuan sa Fatwa al-Islami na Sheikh Ibn Baz rahimahullah. At bilang panghuli, sinabi ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah sa Manar al-Islam, kung ang isang tao hindi makahanap ng isang alipin upang palayain o damit o pagkain na ibibigay, kung ganoon ay dapat siyang mag-ayuno ng 3 magkasunod na araw ng walang palya. No? Ibig sabihin ay hindi angkop dito ang cash, mga kapatid sa panampalatayang Islam. So hopefully ay meron tayong natutunan sa video na ito at nagkaroon tayo ng kaliwanagan sa mga bagay-bagay. So mga kapatid, bilang panghuli na mensahe ko sa atin lahat, no, na wag tayong mangako kasi ito yung mga usually na napapabayaan at naisasantabi ng mga karamihan sa mga Muslim na nagbibigay sila ng pangako kaakibat ng panunumpa sa Allah, sa ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkatapos hindi naman pala nila isa sa katuparan. No? Ang din natin ay hindi po laro. Hindi pwedeng paglaruan ng ating pananampalataya. Dahil ang ating din po ay nakasaad, nakabatay sa kung ano yung batayan, pamantayan at alituntunin ng Quran at sa Sunnah, dahil ang Islam ay way of life po natin. Na kung kaya may mga pamantayan tayo sa mga bagay-bagay, maging sa mga sinasabi natin, maging sa mga pangako natin. Kaya kung mangako ka man, wag mong isama ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Sabi mo lang na inshallah, yun. Pero yung magsusumpa ka, yung wallahi, tallahi, ganito, ganyan, no? Tapos hindi mo naman pala isa sa katuparan, ay wallah, ay tunay na malinaw sa atin o binigyan tayo ng instruction ng Allah subhanahu wa ta'ala kung anong dapat natin gawin. Otherwise,
sa kabila nito, pagkatapos nating malaman tapos hindi pa rin natin ginagawa yung mga bagay na ito, ay magkakaroon tayo ng malaking pananagutan sa harapan ng Allah sa araw ng paghuhukom. At naway patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga pagkakasala, lantaran man ito o nakakubli. Kaya hopefully mga kapatids, if you kapag you enjoy this video at marami kayo natutunan, hopefully you share this video inshallah. At don't forget to share this video, to follow our Facebook page, and of course to subscribe our YouTube channel for more video inshallah, para marami tayong matutunan. So barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.